lahat ng mensahe sinasabi ko galing sa Kanya. Dahil sa Kanyang lahat ang mga bagay na sa akin. Dahil ay siya lahat ng mga utos niya at sinusunod ko. Dahil ang Diyos, hindi tayo pinababayaan. Kailangan sundin natin ang Kanyang inuutos. Sabi ng Ama, mamaya ng alas 3 bago ako ay mawala na. Umikot kayo, basbasan mo sila lahat kung dito sa templo bago umikot. Ang una-una, ang magdadala doon sa atin, ang mauna, ang Nazareno. Dahil ang Nazareno at siya nagbubuhat ng krus. Ngayon ang nagbubuhat ng krus, doon siya nagsimula naghirap. Hanggang siya susunod, nakapako sa krus, hanggang susunod ay siya ay bangkay na. Ihatid natin siyang tulong. Umikot lang tayo dito sa atin. Dahil first time ito ang mangyayari dito. Ang lahat ng mga santo ninyo, mga nandyan sa himay ng Nazareno. Ito sila ang nauna muna. Pakita natin saan sila ay namatay, saan sila nagsimula ay naghirap. Hindi ba nagbuhat sa cross? Yun, sabi mo. Kasi iba sa atin dahil yun ang misay galing sa Kanya. Saan ako nagsimula maghirap? Mauna siya lang. Mauna siya maghirap bago ay dadalayin natin ay siya at ang susunod paghirap niya ay sa cross. Tapos ng cross, ang dalawa at ang siya sa bangkay na ay siya sa ngayon, ang mga nakaputi at nakasindihan nila ay sila ay sumunod kumpis sa santong bangkay. Yung magdadala ng mga Nazareno ay sila ay nauna. Dahil diyan siya nagsimula. Ang sabi na nga masakit, saan ang nagsimula? Ang huli, ipakita mo para ay malaman nila doon pala naghirap si Jesus at tanggol para sa atin. Tama, hindi? Siya nagtanggol sa atin, siya nagtubos sa atin. Ilan lang ang nakakalam dyan. Kasi iba-iba ang kanyang paniwala. Dahil iisa ang Diyos. Dahil maraming paraan ng Diyos. Nagtanong sa akin kanina, bakit mayroon 3 persona? Sino yung nagtanong sa akin, bakit 3 persona? Kayo po ano? Ang sabi ko, ang panahon, sino siya? Diyan na, ay siya ang liwanag. Panahon ni Moses, ay siya ang liwanag. Sinabi ng mahal sa isang tao, sabi niya, kung Moses, paano mo makikilala ang Diyos mo? Hindi mo nakikita. Baka ito ang iuwit mo sa bato, sa tintumamit, baka ikaw yan. Baka ikaw ang tumulak dyan. Ngayon, narinig ng Diyos. Dahil narinig ng Diyos, ang sabi ng Diyos, yun ang kagustuhan niyo at pagbibigyan ko kayo. At ginamit niya si Virgin Mary, edad ng 14 anyos. Tapos, sinabi na punong anghel, Mary, Mary. Ang sabi niya, dadalahin mo ang bata galing sa Diyos. Anak ng Diyos. 16 yata. Ngayon, ang sabi ni Mary, tanggapin ko po dahil ang Diyos, wala siyang asawa. Kasi ang Diyos walang posible sa Kanya. Ngayon,
tinanggap niya at kinausap siyang punong anghel din, si Joseph. Ang siyang Joseph. Por eso sabi ni Joseph ng anghel, Joseph, Joseph, gabayan mo si Maria. Dahil ang dala niya ang sanggol, ang Diyos. Tinanggap si Joseph, isang kapintero. Si Jesus natuto sa kapintero. Hanggang ngayon, sabi ng Ama, lumaki siya, naging binata, ay tumira siya sa tahanan ng Diyos, sa simbahan, sa mga pari. Dahil ang kasaysayan natin kasi, ang kasaysayan niya ngayon. Yung sa binata ay wala na siya at binula yung lahat dahil iba na dahil tao siya at katawan tao siya. Pero si Jesus, ang sabi niya, ang lahat at dadaan sa akin, patungo sa akin Ama. Kung ang naman nakita mo sa akin, para nakita mo ang aking Ama. Ang Ama at siya ay isa. Hanggang sa Holy Spirit, ito na naman tayo. Sa Holy Spirit, tinanong sa akin, siya ba at siya iisa? Iisa. Iba-iba bagay at tinakda ang araw sila ay bumaba dito. Dekada na, pabago-bago na, sila pa rin bumababa. Iba-iba na ang mga paraan ang kanila gawain pagbaba dito sa lupa. Makikita mo sa kanya, Jesus, kung ano man ang mga ginalaw niya sa lupa at ang Holy Spirit makikilala mo, ganun din. Anong ginawa ni Jesus? Ganun din gagawin ng Holy Spirit. Iisa pa rin yun. Dahil anong man ang nagawa niya dito sa lupa, ganun pa rin. Ang Diyos ay siya. Walang iba ay Jesus. Iisa pa rin niya. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, ang Diyos Espiritu ay isa pa rin. Puso ang lahat natin, kanya-kanya mga lugar at kanya-kanya religion, kanya-kanya pangalan. Sa mga Katoliko po namin naman, Jesus pa rin ang dinirespeto nila. May tama, hindi? Tayo nga sabi na, bakit sabi na siya sa mga yung rebulto? Ang rebulto yan, sinabi, ala-alalan, wangis lang yan. Ano bang sinasamba mo kay siya? Para maalala kayo ba, walang retrato? Ang mga nunununuan, mabuti si Dr. Sierra, may rebulto din siya. Dahil alala natin ang nunununo natin para hindi maburang sa isipan natin sa mata natin, ay siya. Ganito pala ang kanyang istura. Tama, hindi? Yun, mahalaga sa lahat, sa tao, huwag kayong mahusga. Dahil isa lang mag-usik sa inyo ang Diyos. Hindi kayo Diyos. Ang tinanong sa akin, Ama, ang tinanong kasi, tinanong pala sa kanya. Ang tanong niya sa akin, Ama, ilan ang Diyos? Ang tanong ko sa kanya, ilan ba sa palagay mo? Sabi niya, isa, tama ka. Yung magsalita ka tungkol sa Diyos sa sama-sama, ang aapi ka, ay dalawang Diyos. Diyos na napi ay Diyos mabuti. Ang Diyos na mabuti, ang tunay na Diyos. Ang Diyos na siya at inuro sa iyo, ikaw ang Diyos at hindi ikaw ang Diyos. Ang lahat binigay ng Diyos ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay siya ang tunay na kayamanan mo patungo sa Kanya. Lahat ng bagay nandito sa lupa, kahit milyon-bilyon ang pera mo, hindi yan makapagaling sa iyo kung hindi ang Diyos na bigay ng buhay sa iyo. Dahil ang Diyos, hindi natin dapat makakalimutan. Dahil kung di sa Kanya, wala tayo dito sa lupa. Dahil lahat ng bagay na hawakan mo yan, Kanya yan. Ang iyong isip, simula noon, bata ka, tinuruan ng mga magulang mo, magdasal ka, humiling tayo sa Diyos para ikaw ay matuto, para bibigyan ka ng katalinuhan. Doon tayo bibigyan ng Diyos ng katalinuhan. Hanggang sa trabaho, hanggang mga mamaya, mas mahigit ka na sa Diyos, nakalimutan mo ng Diyos. Dahil
Sobra na. Sabi na nalaso ng iyong isipan, parang ikaw na at ako. Mas may ka pa sa akin. Marami yan. Yan lahat ang binigay sa inyong kayamanan at lahat ng kaisipan niyan, sa kanya yan. Ang problema lang, mas may ka pa sa kanya para si Lucifer. Lahat ang binigay sa kanya, naging traitor. Lahat ang dapat natin gawin ito habang nabubuhay tayo. Huwag natin gagayain ang masama, nakikita mo. Dahil huwag kang mag-usibog, huwag kang malait. Dahil hindi ka Diyos. May oras ka rin. Ang mundo mo umiikot. Dahil yung mundo mo may hangganan. Huwag mong sabihin habang buhay ka nandiyan. Huwag mong sabihin ikaw walang kamatayan. Dahil ang lahat yan pinahiram lang sa iyo. Tama hindi? Dapat natin gawin at lagi tayo magkumbaba. Magmahal tayo sa pamilya at sa mga kaibigan at mga kapitbahay. Dahil ang Diyos ay nandito bumaba sa Pilipinas. Bababa siya ang Pilipinas, ang mga pinili. Dapat tayo mga Pilipino kailangan magkakaisa na. Dahil buong mundo alam nila ang Pilipinas babaan ng Diyos. Tama hindi? Ang Diyos ay madasalin. Ang tinanong sa atin, ano bang religion? Ano bang religion mo? Ang sabi ay freedom. Kung nasaan si Jesus, nandun ako. Dahil si Jesus, lahat sa Kanya yan. Kung ikaw ay namimili, wala kang pamilya. Ibig mo siya isang lugar ka lang. Dapat pamilya mo sila lahat. Dahil tayo anak ng Diyos lahat. Pinahiran ng katawan natin ng Diyos. Ang isang katawan natin na siyang banal. Huwag natin pakainin galing ka sa kasamaan. Dahil ang lahat ng bagay yan, sabi ng Diyos, akin yan anak, panalya. Huwag mo isipin, nakanakaw ka, nakalamang ka, dahil lalo ka makapahamak. Dahil ang katawan yan at akin. Pinahiram ko lang sa iyo. Bakit ano ba? Nasubraan mo ng kaisipan mo, anak. Dahil hindi mo sinay, hindi mo na ang lahat ng bagay at inibigay ko sa iyo, sinubra ka mo na. Ang sobra ay, ano? Lason. Ang sobra ay siyang kapahamak sa atin. Puso dapat natin hinay-hinay. Kailangan bawat akilos natin, tawagin natin ay si Jesus. Jesus, hanggang sa pagkain natin, Lord, paspasan mo itong pagkain ito sa panan ng mesa. Makisalo na po kayo kumain, kung di dahil sa inyo, walang pagkain ito. Kung hindi dahil sa inyo, walang katawang ito. Lahat ng kaisipan ko ay sa inyo. Dahil sa inyo kami humiling at binigay niyo sa amin lahat. Minsan, huwag tayo magkapuso. Dahil lahat, hindi natin alam kung kailan na tayo babawin ng Diyos. Dahil hindi nyo alam, nakalista tayo lahat doon. Tayo mismo naman, tinabalan tayo ng katawan tao. Binigyan lang tayo ng sino na tumanggap ng mga babae at siyang mag-alaga sa iyo. Bilang araw, kung inalagaan ka niya, alagaan mo rin siya. Pagdating mo. Kasi reincarnation ng tayo ikot. Ang pagbababa ang mabuti at babalik mo tayo sa lupa. O sa taas, baba. Kung tayo gawain mabuti. Lahat yan natin ay paikot-ikot na tayo. At gawin, kailangan natin ay magbago para kapagiging tayo ng Diyos. Ngayon, kung oras na, sabi ng Diyos, sige, hindi ka tatanda dahil maganda ang iyong mga gawain, ang narin lahat. At ako, tagdaram ko ang iyong tungan ko, ang iyong buhay. Okay? Dahil akin yan, wala man sino man gagawa yan kundi ako. Hindi makatibay tayo lahat, ano? Oo. Yun lang naman ang aking sasabihin. Dahil ngayon, malapit na, magandanda na tayo. Kawagay, makahirayo pa naman. Ito lahat ang sinasabi ko, galing sa langit. Sabi niya, paano mo nalalaman ang mga sinasabi mo? Kung hindi galing sa kanya ang mensahe na ba sa akin, hindi ko malalaman sa sabi ko. Paano masasabi direct-diretso? Dahil siya ang nagpapaliwanag sa akin at pinapaliwanag ko rin sa inyo. Amen? Amen. Kasi tayo, di ako nagbabasa ng Biblia dahil hindi ako marunong sumula. Dahil bata pa ako kasama ko ng Diyos. Kahit saan sulok ng mundo, kaya kong magkamot. Basta naniniwala ka sa Diyos, pagtotoo ka, kahit anong sakit mo, kaya kita pagalingin. Hindi ako nagpagaling ang Diyos. Dahil ako nagpagamit, ako sa Diyos
Dahil kung dahil sa kanya, wala ako dito. Siya nagbigay ng buhay sa akin. Also, ang lahat ng bagay, may nagkasakit at may ginamot ako dito. 3 buwan na at hindi siya halos makalakad. Ngayon, pinainom ko ng tubig at sinabi kong sakit niya, dinala sa hospital, sabi niya, wala daw sa sakit, may nakipat ang sakit niya. Sabi ko sa kanya, ang lahat yan, pahiram mo ng tubig ang buong katawan mo. Ngayon, pinainom ka tubig. Tapos tumayo ka, nagulat siya, bakit parang naglalaro lang daw ang tao. Sabi ko, ang Diyos ang pagaling sa iyo. Ngayon, nagpinto ka mga 10 minutes, umuwi siya, bumalik na naman ang sakit niya. Bumalik, bumangking-bangking na naman siya, sabi niya, ma, mayroon ako po, sakit naman, bumalik, sabi niya, lumilipat, upo ka, sabi ko, bigyan ko siya ng upuan. Ngayon, sinabi ko sa kanya, isang tanong, isang sagot. May ginawa ka ng kasalanan at wala. Meron po. Ako ay nagkupit. Sinabi niya, ako po nagkupit. Pwede ba huwag mo na gawin sa pagkukupit? Opo. Ngayon, pinainom ko siya ng tubig at tinawag ang pangalan niya. Ano pangalan mo? Ngayon, tumayo ka na. Gumaling. Dahil kung oras mo binagong hindi mo nagbago, walang kagalingan dyan. Dahil sabi ng Diyos, what you stress din, palakasin kita, masama pa rin ang gawain mo. Kurso kayo at sinong gumaka dito, dapat magsisi kayo sa Kanya, hindi sa akin. Dahil yun ang binili sa akin. Lahat tayo tumatawag sa Kanya. Amen? Amen. Bumabalik ang sakit natin dahil masamang ugali natin. Minsan nagmumura tayo, minsan nagmintas tayo. Minsan matakubir tayo. Hindi mo alam ang lahat kan. Pagsamantala lang yan, ikaw samantala, hindi ka tatala sa mundo. Dahil ang lahat yan, at mamaya aaninin mo yan. Akala nila, ako matalino ako, sabi niya. Akong pinag-aralan mo ganito. Kaya mo, mag-retard ka na, tapos ka na rin. Dahil may angganan ka. Ang tunay walang angganan, ang gawain mo mabuti. Ang kayamanan mo matatalang sa langit, ang gawain mo mabuti. Ang Diyos, yun lang naghihintay sa atin. Dahil lahat ng bagay nandito sa lupa, palamuti lang yan. Pagsamantala lang, hawakan mo yan. Pating katawan mo. Mag-ipon kayo, ligtas niyo ang espiritu niya, kululuan niyo. Pagsisihan niyo, pagdating ng oras, kung may katawan kayo, pwede pa kayo magsisi. Oras wala na. Ang pamilya na naman. Oras may katawan kayo, may pamilya kayo. Oras na wala na yung katawan ninyo, mag-isa ka na. Kung ano ka binaba dito sa lupa, ganun ka rin, hahanapin mo kung sino ang nagkababa sa inyo. Kawawa kayo. Ang pamilya, may tapang tao lang yan. Oras kumalis ka, nakikita mo ang pamilya mo, sila linya ka na makikita dahil isang espiritu ka na. Puso, mag-ingat kayo. Kailangan nyo magbago para ang Diyos, nakabukas yan. Kung bukas ang iyong mga pagmamahal sa Kanya, pagbabago nyo. Dahil ang saan ang tahanan ng Diyos, ang pintuan, tayong nagawa ng mabuting asa dito sa lupa. Dahil tayo at tatanggapin ng Diyos. Ang pintuan, ang tunay na pintuan, nandyan sa puso nyo, nandyan sa Diyos, kumikilig sa inyo at nakatira sa iyo. Oras hindi maganda ang gawin yung gawain, hindi mo na alam kung saan kayo. Kung sino ang nagtutos sa inyo, yun ang kukuha sa inyo. Doon, araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, para mahirapan kayo. Pag siyang sumunod ka sa Kanya, walang hirap, masaya lahat dahil doon ang gloria. Doon ang tunay na paraiso. Dito sa lupa, pagsamantala, dito tayo ang magbago. Dito ang pagsisisi, dito ang impyerno. Dahil kung gumawa ka sa masama, kawawa ka. Dahil wala ng Diyos sa iyo, dahil mas nailit ka na sa Diyos. Kailangan bago na habang panahon pa. Ang Diyos, kailangan nasa puso natin at sa isipan natin. Ito ang mga mensahe ay binigay sa akin at sinishare ko sa inyo. Amen? Amen. Mabuhay tayo lahat. Ito, bago ako ay sa inyo, maspasa ko muna tayo lahat sa pangalan ni Jesus. Bago ako magpapasa sa inyo, binigyan naman ng tubig, alam-alam dito natin. Ang tubig ay isang buhay. Siya nagbibigay ng buhay. O isang tubig ay isang banal. Tubig yung gamot ang iwala mo sa Kanya. Lahat man ang anuman sakit mo, magtiwala ka sa Kanya, patuto ka, gagaling ka sa pangalan ng Panginoon. Ang pangalan ng tubig ito
Kanino ang may ahi ng tubig? Jesus. Oh, nambiruhan niya sa kanila yan lahat. Ngayon, iinom ako, bago kayo, ako muna. Unahin mo ang sarili mo, bago sila ay tulungan. Tama, hindi? Kasi kung hindi ko unahin yung sarili ko, mahina ako, paano ko kayo tulungan? Gusto ako mauna, bago kayo. Yun, tulad ng mga magulang natin. Dapat magpapangalit natin malakas, i-pray natin malakas. Dahil kung humina sila, kawawa tayo, wala tagalaba, tagaluto, wala nang tagabuhay. Dahil mahalin natin ang mga magulang natin. Amen? Yung mga bata, mga panda, pang sipag, ano naman yun lang, hindi ko na naman. Ito sabi ni Jesus ay basbasan muna kayo bago tayo ay magandaan na. Ano? Maraming salamat sa inyo. At maraming ako nasa labas. Mga bago ito, kumusta kayo lahat dyan? Tandaan ninyo, hindi ako nagpapasay si Jesus. Ginamit na ako si Jesus, baka pa ako ay si Jesus na lang kasama ko. Tandaan ninyo, kumapit tayo sa Kanya, wala nang iba ang panangga natin kundi siya. Siya rin ang bigay ng buhay sa atin. Wala nang iba dahil si Jesus ang dakila kaman natin lahat. Alam mo, mapalad tayo. First time ito sa buhay natin ay sinabi ng Ama, kumpletonin mo pag-iikot mo sa akin. Dahil ako, nagsimula ako, naghirap sa isama mo sa pag-iikot mo. Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, ang lahat yan ay kailangan natin ay malalaman ninyo saan siya nagsisimula ang hirap. Itong basbas ko sa inyo, hindi ang nagbasbas sa iyo ang Diyos. Dahil siya ang nag-utos sa atin. Mapalad tayo ay yun din ang nakakabulong sa atin ng Diyos. Ang lahat sa Diyos, tandaan ninyo, kung pwede lang sa ating lahat. Habang ito paglibot natin, magsisi tayo kung ano man ang nagawa natin. Kung may nagawa sa inyo hindi maganda, patawarin nyo na. Dahil ang Diyos marunong magpatawad. Amen? Dahil ang lahat yan sa ating lahat, ang buhay natin sa Diyos. Huwag nyo isipin ang lahat yan ay nandito tayo sa lupa. Hindi. Pagsamantala lang tayo dito sa lupa. Amen? Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, mahal na mahal po kayo, tiwala na kayo. Dahil ang lahat yan, sabi niya, akin yan mga anak, gusto ko kayo balik mulit sa lupa, basta magandang inyong gawain. Dahil gusto ko hindi nagawa, gawin niyo. Pagmahalan kayo dahil tulad pagmamahal ko sa inyo. Yun lang naman ang iniling ng Diyos, magbago ka para ko ay masaya. Ikaw at ako ay isa. Ako at ikaw ay isa rin. Dahil tayo ang lahat yan, katawan ng Diyos, pinahiram lang sa atin ng Diyos. Amen? Tama, hindi? Oh. Sino gusto magsalita dito sa harapan? Isipin nyo, kung walang misay sa aking galing sa langit, hindi ko magawa ito.
Sasabi sa inyo, tama hindi? Dahil ang binigay sa amin ng Diyos, ito yun, para nakita nyo, ang lahat ng mga mensahe dumarating sa akin. Pinituran, pakita mo, paano papapasok ko sa mga binigay sa isipan mo. Ito yun. Kasi lahat dito galing sa Diyos. Dahil lahat man ang sinasabi niya ay totoo. Dahil kung tayo ay ligtas niya. Dahil huwag natin sayangin ng panahon. Dahil ang katawan natin pagsamantala lang tayo. Pagmahalan tayo para tayo ay masaya. Dahil anak tayo ng Diyos. Huwag tayo mag-anuman, magsasakit sa kapwa natin. Nasasaktan ng Diyos. Dahil anak tayo ng Diyos lahat. Tinaba tayo dito para masaya. Huwag mag-away-away dahil wala tayong karapatan. Dahil binigyan tayo ay freedom. Freedom, layain mo, mahalin mo ang pamilya mo. Mahalan tayo para malinis ang lahat. Para hindi magulo ang bansa ninyo. Amen. Ngayon, ang sabi ko sa inyo, ang Pilipinas ay pinili ng Diyos. Ano kailangan natin mga Pilipino? Dahil ito tayo nagawa sa mga ibang bansa ni Lord Mahal. Gawin natin dahil ang pinili ng Diyos sa Pilipinas. Kahit sa mundo sa Biblia, Pilipinas pa rin ang siya ang ginagawa ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kailangan tayo magmamahalan. Alisin ang mga siglot, alisin mo na ay mga maging makasarili dahil ang Diyos kahit kailanman hindi siya bibitaw sa atin. Minsan tayo ang bibitaw sa Kanya. Kung nagkasakit kayo, minsan nagsisisi kayo sa Kanya, wala siyang kasalanan. Tayo ang magawa ng sakit natin. Hindi galing sa Kanya. Ang sa Kanya ay freedom. Freedom ka na kahit anong gawin mo. Ingat ka sa pagkain mo. Kumain pagdating ng oras. Minsan, oras sa pagkain, unahin ninyo ang trabaho. Pagdating ng oras, kung may usap na kayo, kung di ko din mamugat ng namamatay, doon na ninyo maramdaman, pinabayaan ako ng Diyos. Walang kasalanan ng Diyos. Pinabayaan mo ang minsan. Ikaw gumawa ng sakit mo. Amen? Yun lang ang aking sabi. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay tayo lahat. Handa-handa na tayo. Ano?